What's up guys? So panibagong video na naman tayo. At sa video nga to ay tuturo ko sa inyo kung paano mag-build ng 12 volts 30 Ah battery na pwedeng gamitin sa small solar setup or kung ano pa mang project na gusto nyo. Kaya tara, simulan na natin. Pero bago tayo mag-start, ito nga pala yung mga materials na kailangan gamitin. Una na nga dyan itong 30700 LiFePO4 battery na may 6000 mAh capacity bawat isa. 20 pieces na 2-hole battery holder, 4S 100 amp BMS, 4S 6 amp na active balancer, 5 pin na terminal block, 8 gauge na wire para sa output, battery screw in nuts, at syempre, tabbing wires. At ang first step nga na dapat gawin ay pagdikit-dikitin ng battery holder na parang puzzle hanggang makabuo ng 20 holes. Bali, dalawa nga pala yan kasi magkabilang side ng battery yung lalagyan. At dahil buo na nga ang holder ay pwede nang ilagay ang battery. Sa hindi nakakaalam, ito nga pala yung positive side at ito naman yung negative side ng battery. At dito nga isa-isa ko nang nilagay ang battery, bali salitan nga pala yung paglalagay nito. Kung mapapansin nyo, puro positive sa first row, negative sa second row, positive sa third row, at negative ulit sa fourth row. At after ko nga mailagay lahat ng battery ay nilagay ko na rin sa ibabaw isang pair ng battery holder. At after nga niyan ay maglalagay naman ako ng tabbing wire. Ginupit ko nga pala yung mga kantuhan nito kasi masyado siyang matalas. At sa paglalagay nga pala nito ay napaka-importanting huwag dapat magkakamali. Kaya dapat focus kayo kapag nandito na kayo sa part na to. Lalo na kung first time mo pa nang magbibuild ng ganitong battery. Kaya nga ako, habang ginagawa ko to, ay todo check talaga ako. Kasi alam ko na hindi pa naman ako ganong kagaling at nagsisimula pa lang din akong matuto. Pero syempre, wala naman taong magaling agad. Dahil dapat naman tayo nag-umpisa na walang alam. Kaya kung gusto mo akong sabayang matuto, follow mo na ako. Like and share mo na rin para mas dumami yung matuto. At dito nga ay nag-proceed naman ako sa kabilang side ng battery. Sa side nga na to, yung nasa gitna naman ang pagdidikitin natin. Bale yung dalawang nasa gilid kasi yung magiging main positive at main negative nitong battery. At ito nga yung sinasabi ko kanina na dapat maging maingat. Dapat iwasan nyo na mapadikit yung nasa gitna dito sa main negative. At ganun din naman dito sa ating main positive. Kasi kung makikita nyo, napakalapit lang ng pagitan yan. Kaya para maiwasang madikit yung main positive or yung main negative sa gitna, dapat i-secure agad ng screw yung magkabilang dulo ng tabbing wire para hindi na ito gumalaw. At uulitin ko lang, ito yung magiging main positive at ito naman yung magiging main negative. At para mas malinaw, ito yung simple diagram. At dahil nga connected na lahat, voltage check muna tayo. And as for check, meron siyang 13.09 volts. So dito naman tayo sa BMS at active balancer. Sinet up ko na nga pala siya ng ganyan para mas madaling i-install at i-connect sa wiring ng battery. Bali pinatong ko nga pala sa ibabaw ng BMS yung active balancer. At about naman sa wiring ng dalawa, kailangan nyo lang pag-connectin yung B- ng BMS at B- ng active balancer. At syempre ganun din sa B1, B2, B3 at B positive yung dalawa. At sa hindi nakakaalam kung alin yung wire ng B-, kadalasan naman siya yung kulay black. At ang kasunod niya naman ay si B1 at ang pinakahuli ay si B positive. Makikita nyo rin naman yung label niyan kapag tinignan nyo sa mismong board ng BMS or active balancer. Kung mapapansin nyo rin dito ay connected na yung dalawa sa 5-pin na terminal block. Ang maganda lang din kasi pag may terminal block ay hindi ka na maghihinang kung sakaling magpapalit ka ng BMS or active balancer. Bali ito nga pala yung B-, B1, B2, B3 at B positive. Ito naman yung simple diagram para mas madinawan kayo. After nga niyan, nilagyan ko na ito ng double adhesive tape. Pagkatapos ay dinikit ko na ito sa ibabaw ng battery. After ko nga mailagay ay ganito na magiging itsura niya. Proceed naman tayo sa next step, ang pag-wiring sa battery. Pero bago nga ako mag-wiring ay tinanggal ko muna ang connection ng BMS at active balancer para safe na rin. At dito nga ay una ko nang nilagyan ng wire yung B-. Sinunod ko na rin yung B1, B2, B3 at pinakahuli B positive. So ngayon naman ay itatap ko ito isa-isa sa battery. Bali pinutulan ko lang ito ng saktong haba na aabot do sa paghihinangan ko. Bali unahin ko lang ulit dito yung B-, and dito ko siya itatap sa main negative ng battery. Sinunod ko na rin ihinang dito si battery 1. Next is si battery 2, battery 3, at pinakahuli si B positive. At after ko nga ma-wiring lahat ng batteries ay kinonect ko na ulit ang BMS at active balancer. Pero after ko nga ma-connect ay napansin ko na hindi umiilaw yung active balancer. At pag-check ko ay naka-off pala yung mismong switch and after ko nga ma-on ay nagkaroon na rin siya ng ilaw. It means gumagana naman siya ng maayos.
Since okay na siya, voltage check lang ulit sa output ng BMS and meron siyang 13.07 volt and 13.09 naman pag direct sa battery, meaning meron siyang 0.02 na difference. At dahil okay naman ang output voltage ng BMS, pinix ko na dito ang wiring ng battery at in-install ko na din yung dalawang wire para sa output. Bali yung negative output nga pala is nakakonect sa P- ng BMS at yung positive output ay nakakonect sa main positive ng battery. Pero habang chinecheck ko nga dito yung mga connection, pansin ko na parang may kulang. At hindi nga ako nagkamali kasi nakalimutan ko nga lagyan ng wire ng B- ng BMS. Kaya naman dito, nilagyan ko agad siya. From B- ng BMS ay connected siya sa main negative ng battery. After ko nga mailagay yung wire ay nag-voltage check ulit ako. And same na ang output voltage ng BMS at ng battery. At ito na nga yung final wiring diagram ng aking battery setup. Dahil nga okay na lahat, nilagyan ko na ng insulator ang magkabilang side ng battery. Malaking protection kasi ito para maiwasan ng anumang short sa ating battery pack. Pero syempre, mas maganda pa rin kung gagawa tayo ng case para sa ganitong setup. Kaya pa-suggest naman kung anong magandang case para dito. So sa ngayon nga, ito na yung final na itsura niya. And ready na siyang ilagay sa aking solar setup. Gagawa na lang ako ng another video para sa pag-testing nito. Kaya sana abangan nyo. Kaya kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, click mo na ang subscribe button. Hit mo na rin ang notification bell icon para updated ka sa mga bagong video na i-upload ko. Like and share mo na rin para mapanood din ng iba na gustong mag-build katulad nito. So paano? Hanggang dito na lang muna. Salamat!